Nakakabahala po itong impormasyon na nakalap ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, tungkol sa plano ng mga bangag laban kay VP Sara Duterte. Dahil ayon daw sa kanyang reliable source, mga kababayan, napakalapit daw nito sa pamilya Marcos. Malamang sa malamang ang kanyang source, mga kababayan, sa tingin natin ay si Amy. Pero hindi niya pinangalanan. Na pinagplanuhan na daw talaga, mga kababayan, ng mga bangag na ipatumba na ng tuluyan si VP Sara. Talagang kumpirmado na po raw, mga kababayan, ang planong iyan. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, isiniwalat na nila nang sa gayon makapaghanda si VP Inday. Panoorin niyo po, ha. Unang-una, hindi lang po siya mag-i-stay hanggang 2028. Ang Plano kapal, po no? talaga ni Marcos Bangag Ang kapal. manatili sa pwesto beyond 2028. Ay nako, akala nyo kung, as in naman ang gagaling, mga kababayan, no? Hoy Marcos, kung nagpakita ka ng galing na talagang matindi na ang ating pag-unlad in your 3 years, why not, Coconut? Pero kinalagdan mo kami sa basurahan. Bangag, may gana ka pang mag-extend ng term? Kapal ang pagmumukha mo. Paano nila gagawin yan? Sa pamamagitan pa rin po ng charter change. Totoo Charter po yan. change. Buhay pa rin ang charter change. Ang gagawin po nila, Hanggat wala pang 2028, mga kababayan, isang pirma lang yan. Lusot ang tsa-tsa, mga kababayan, lalong-lalo na't kontrolado na nila ang Kongreso. Tapos, etong mga senador, mga kababayan, kaya nila ginigipit, tinatakot ng kaso para kumatig sa kanila. tanggalin nila ang term limits at dahil hawak nila ang makina na nagbibilang ng boto, hawak nila ang COMELEC, magkakaroon po talaga yan ng Marcos forever. Wala, no? Parang nauulit na naman ang kasaysayan, mga kababayan, no? Hindi po nila planong bumaba sa 2028. Di ba nagpa-snap election yung si senior, mga kababayan, tapos dinaya din nila ang resulta? Malinaw po yan. So sa mga dilawan, na sa mga pulahan, na nagsasabi na mas mabuti pang mag-antay ng 2028, Kahit 2028 siguro, mga kababayan, mas gustuhin pa nila mag-extend si Marcos kaysa sa manalo si Sarang presidente. kesa Hipokrito yan, mga tanggalin si dilaw. Marcos at paupuin si Inday Sara Duterte, I have news for you. Wala po silang planong bumaba sa pwesto. Mas gustuhin nga nila, Harry Roque. They will stay beyond 2028. Yan po Ay, naku. na. Mm. Pangalawa, talaga pong may banta sa buhay ni Eto Inday na. Sara Duterte. Ito na sinasabi natin, seryosong usapan na ito, mga kababayan. Alam nyo, nagsimula yan, nagsabi daw itong si Marcos Bangag na kapag may nangyari sa kanya, may pinag-utusan na siya. Huwag mong papayagang umupo si Inday Sara Duterte. Ang sinasabi niya may mangyari, mga kababayan, kung ma-oust siya sa pwesto. Ito daw po ay nangyari bago pa magsalita si Inday Sara Duterte nung panahon na nais na dalhin sa Kongreso si Atty. Laika Lopez, no? Na sinabi rin niya na kapag may nangyari kay Inday Sara Duterte, may kinausap na siya na yariin din ang Marcos Jr. Yan pala, mga kababayan, di ba ang sabi ni VP Inday? Siya ang may threat. At yung nasabi niya, reaction lang niya, mga kababayan, base sa intel na nakalap niya. Ngipin sa ngipin, kumbaga, ang ginawa ni VP Sara, mga kababayan. Apparently, bago pa yung insidente na yan, alam na na nagbili na ang Marcos Jr. Ang sabi niya, kapag may mangyari sa akin, yariin nyo yan dahil hindi yan po pwedeng sumunod sa akin. So talaga, Diyos ko, Lord. ang VP Sara, mag-ingat ka po, no? Dahil sa tingin ko, ang sabi nila ngayon, bago ng usapan. Eto, mga kababayan. Yun ang una, di ba? Kung maa-oust siya, mga kababayan, papatumadaw nila si Sara base sa intel ni Roque. Pero ngayon, nag-iba na. Nag-iba Maski na. walang mangyari sa kanya, yayariin at yayariin, papatayin si VP Sara. Siya na mismo. Neuter na talaga niya ang word, mga kababayan, na papa. Gurgur, mga kababayan. Dahil nga sa 2028, balak nilang tatakbo na naman, mga kababayan, dahil i-change nila ang constitution na pwedeng mag-re-elect. Dahil hawak nila ngayon ang mga kababayan COMELEC. Yan na po ngayon talaga ang plano. Unang plano, hindi bababa sa 2028. Pangalawa, to get rid, literally, to get rid of Inday Sara Duterte. Kumpirmado. Sa tingin natin, mga kababayan, ang kanyang source si Amy. At alam din ni Sara yan, mga kababayan. Sara Duterte. Kumpirmado po yan. Kumpirmado talaga na, ang plano nila.
Kumpirmado ang pangatlo, plano. talagang gurgurin ang oposisyon. Mm. So, Ay, ayan na, makikita ayan. Ginurgur nga nila si Tatay Digong, mga kababayan. Sina Bato, sina Bongo, o sina pati na nga sina Kiko Yun Barsaga. naman po ang ginawa nila kay Senator Bato. Hindi lang po si Senator Bato talaga ang padadala nila sa dahig. Pati po si Bongo. Ang sabi ng informante, talagang binigay kay Boying Remulla ang ombudsman dahil sa pangako na ipakukulong niya si Inday Sara Duterte. Grabe, no? Kung hindi nila ipapatumba, mga kababayan, ipapakulong. So Lord, ang huhudas. Ang sabi ko nga, imposible ata yan kasi meron naman tayong saligang batas na nagsasabi na talagang yung mga impeachable officers. Ay, wala hindi yan gagalangin ang saligang batas. Mga bending the law yan, mga animal na yan, mga kababayan. Ng Vice President, gaya rin ng Presidente, yung mga Supreme Court Justices, mga chairman at saka mga miyembro ng Constitutional Committee, hindi sila po pwedeng makasuhan dahil ang tanging pamamaraan na sila ay matanggal sa pwesto ay sa pamamagitan ng impeachment. At kapag sila ay nakasuhan ng kasong kriminal na mayroong parusa na pagkakatanggal sa pwesto, yan ang dahilan kaya hindi sila po pwedeng makasuhan. Pero ang sabi nitong informante ko, positibo ibinigay ang ombudsman dahil ipakukulong si Inday Sara Duterte. At ngayon naman po, naririnig ninyo na yung mga komunista dyan, no, yung mga terorista dyan, naghahanda na raw ng panibagong sa impeachment February. complaint. Dahil ngayon ay Disyembre na at ang Pebrero ay pwede na sila maghain muli ng impeachment complaint. Si Ilago at saka si Tinyo, mga kababayan, nahanda na nila ang papers. Pero ang aking tingin po ay talagang nagkausap-usap na yan. Habang hawak pa Si Marcos din ang nasa likod niyan, mga kababayan. Marcos nila din. ang budget sa first quarter ng taon ito, talagang pipilitin na naman nila na kunin ang mga pirma ng mga congressman nang sa ganun, ma-impeach na talaga once and for all itong si Inday Sara Duterte at malitis sa Senado. At kung titingnan nyo naman ngayon sa Senado, Grabe, no? The most corrupt government in history, mga kababayan. siyempre, takot na takot ang mga senador ngayon. Dahil sila ang pinapanakip butas dito sa mga ninanakaw na flood control funds. Pang-blackmail nila yan Pang-blackmail, mga kababayan, para sumunod sa gusto. Pondo ng DPWH. In fact, yan nga po ang script talaga. Ang script, iba to ang sisi sa mga senador, lalong-lalo na kay Chis Escudero. Sino ba naman maniniwala niya, no? Pero ganyan po talaga ang script nila. Tapos si Marcoleta, mga kababayan, mayroon din silang panglumpo, yung sosi daw ni Marcoleta. Si Chis Escudero raw talaga ang nasa likod ng lahat ng kababalaghan na nakita natin sa ating pangtao ng budget. Gayong alam natin na lahat pala ito ay utos talaga ni Marcos Jr. Isa pa nga pala po, ha? Paki-confirm na lang, Chis, na addict si Marcos, kung may alam ka. Sige, palagi kayong nang pupunta sa Malacanang, di ba? Gaya ng sinabi ni Amy, kumpirmal mo lang. Kinumpirma ng aking source na talaga namang pong Marcos mismo ang nasa likod ng pangingidnap kay Tatay Digong. Wala nang iba. In fact, Wala nang sabi iba. sa akin is habang nangyayari yung ganapan sa Villamor nung araw na kinidnap si Tatay Digong. Diyan si Marcos, mga kababayan, pakuting-kuting lang yan, pero yan talaga, sa likod ng maskara, demonyo yan. Talagang nagsusupervise, walang iba kung hindi si Bag. Demonyo na nga kahit is bare face. Ako'y nagulat kasi akala ko hi-hi na lang siya, wala na siya ibang magawa. Hi, At lahat ay inuutos fly, na lang hi, niya. butterfly. Pero ang katunayan po pala, hands-on talaga si Hands-on. Marcos Jr. Pareho sila. Equally sila na mga kababayan, mga jablo ni Lisa. Dating sa pangungurakot sa pondo ng DPWH at yung paggasta ng kanyang confidential fund. At ito po ay sinabi ng isang malapit na tao sa kanya. Dahil kung maayos pa ang paggasta niya sa confidential fund at saka intelligence fund, mga kababayan, alam niya kung sino-sino ito mga kurakot, mga nagkamal sa gobyerno. Walang alam. At pangalawa, bulag-bulagan sila lang din. pati doon sa pangingitnap kay Tatay Digong, bagamat talaga alam natin na sinungaling siya, nagsasabing hindi siya makipagtulungan, pati pala yung detalye ng pagkidnap, pagsakay kay Tatay Digong sa eroplanong yan, ay si Marcos Jr. ang talagang talaga? nag-supervise ng full implementation. Sino ba nagsalita afterwards na
padala si Tatay Digong sa Dahig. Bangag, di ba? Halos hindi nga mabuka yung bunganga, parang pa mga kababayan na maga. Kasi akala ko ang utak si Lisa Araneta at tinatalaga lang yung mga tao nila, gaya nila John Vic, etc. etc. Hindi po. Yung command center habang nangyayari yung Sila, Villamor, si Marcos mismo ang nagsasabi kung ano ang gagawin. Nung mga panahong iyon, mga kababayan, andun daw si Lisa sa nakadetain. Kumpirmado po. So mga kaibigan, Di umano. ang malungkot na balita doon sa mga nagnanais na ang pagpapalit ng presidente sa 2028, wala pong 2028. Mananatili po sa pwesto ang Marcos Ay, Jr. nako. hanggang Sige. beyond 2028 Sa tingin natin, mga kababayan, hindi na yan matitiis ng mga tagapagbantay ng ating konstitusyon, AFP, PNP. Siguro isusugal na nila. Pero ngayon, mga kababayan, parang whether or not sa konstitusyon, si Bangag pa rin. Pero kung lalampas siya, mga kababayan, sa tingin natin kikilos na ang dapat kikilos. Mamagitan ng charter chain. Doon sa mga naniniwala na si Marcos Jr. ay palagi lang bangag at ang nagagawa ng mga bagay-bagay para manatili sa pwesto, para siraan ng mga Duterte, hindi po totoo pala yan. Si Marcos Jr. kapag hindi Kontrolado na niya, mga kababayan, sa long term ba naman, sabi ni Amy, mga kababayan, kontrolado na niya yung tama. siya mismo ang gumagalaw para nga po manatili sa pwesto at sirain ang mga Duterte. At pangatlo nga pala, hindi ko nasabi, pagpapako sa akin sa krus ng WAD Committee, akala ko si Lisa rin po yan. Ay, si Marcos din. Hindi. Silang dalawa. Si Marcos Jr. din daw po ang nag-utos yan. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam niyo, Ay, dahil ikaw ang abogado ni Tatay Digong. eleksyon naman, ginawa kong lahat para makuhang loob ni Marcos Jr. Ako po'y nabigo. Ang tingin ko po, kasi hindi nga ako nagbabangag-bangag, kaya wala kaming common ground at wala kaming dahilan para Ikaw ang abogado ni PRRD sa ICC. Dito sa Pilipinas, mga kababayan. Si Roque ang nagre-ready ng mga documents. Just in case na idaan sa local court. Pero hindi na Inidnap na. mga light moments together. No? Pero yun din po ang aking nalaman. Talagang si Marcos Jr. ang talagang natipid sa akin. Utos sa mga miyembro ng WAD Committee. At actually, baka bukas ikukwento ko kung bakit yung nangyari sa akin sa airport Sige, ay bukas. posibleng nagresulta sa aking pagpapadala sa Pilipinas. Pero bukas na po natin pag-usapan yan. I don't think that ICI now is truly independent. Eto, mga kababayan. Eto na. Etong lokohan na ICI ng NGVA, mga kababayan. Inutil Commission for Infrastructure. Hindi talaga independent yan, mga kababayan. Dahil kontrolado ng mga kabangagan. I would like to correct myself. Na it's not yet dead, but it's in the ICU. Nasa ICU na, naghihingalo ang ICI. is in the ICU. Kung makapag-isip ang ating Pangulo, isa-certify niya ito, then we can Ewan na natin kung nag-iisip nga bang matino, mga kababayan, pass the law, then kasi dun sa law, dinagdagan namin from 3 to 5 members, subsume yung 3 members, tapos yung 1 from the academy. Eto din, dilaw din ito, mga kababayan. Kakampi ito na matching pangilinan, di ba, sa rally. Although anti-Marcos ito, mga kababayan, anti-Duterte din ito. Ang gusto nila, mga kababayan, gumawa rin ng ibang versyon ng ICI, gayon pa rin yan, erase. Nonsense. Bakit hindi nyo na lang panawagan na palitan ang ombudsman, maglagay ng hindi bias, and then palakasin, dagdagan ng tauhan na mag-concentrate dito sa infrastructure. Dahil para diretso na ang kaso. And 1 from the NGO. NGO, baka sakali. Baka sakali. Puro baka sakali. Wala pa, hindi sigurado. Ang mga kawatan yan, hindi lang baka sakali, sigurado makakatakas pa. But I still want to talk about Secretary Babes. Was he disappointed? Yes. Okay, he was talaga. disappointed. Was he feeling that there was partiality in the investigation of the Hindi ICI? ko alam. Yun lang, yung Siguradong hindi patas yan, mga kababayan, ICI na yan. exactly yung sinabi ko, yun lang yun. siya talaga. Disappointed. Hindi dahil Usahan tayo, kakasuhan pa niyan si Pulong, mga kababayan, dahil hindi sumipot si Pulong Di ba yung mga rebelde daw, mga kababayan, nagreklamo na imbestigahan din si Pulong. Parang na fast track, mga kababayan. Pinatawag si Pulong.
Sabi ni Pulong, who are you? Gagamitin nyo ng pamumulitika yan. Hindi dumalo. O si Pulong ang pakakasuhan nila ngayon mga kababayan. Napupunta o nalilihis ang investigasyon where it's supposed to go. Yeah. Nothing of that sort. So, nothing of that sort. Tapos Pero affected pa yung health niya and the wala family naman siya nasabi. security. Alam mo, kilala ko si Secretary Babes. Nung siya in-appoint ni President Pinoy sa Pinoy. Pareho silang dilawan. Department of Public Works and Highways, talagang head-on siya. Hindi naman siya sumuko. Ang dami ring mga pressures doon. Pero yung But that was also over 10 years ago or 8 years yeah, ago. pero kilala ko siya, yung patriotism niya, kilala ko yung sense of responsibility niya. Kung tinanggap niya yan, alam niya, He'll kaya see niya through yan. it. Kaya But you niya know yan. what he said, Congressman? Sabi niya, panay daw ang punta niya sa ospital at nabibigyan na daw siya, pinapainom na daw ata siya ng maintenance. Ang tingin ko, kasi ako Matagal na yung may maintenance, tingin Singson. ko lang, this is my opinion. Kasi iningatan niya yung kanyang reputation, yung kanyang dangal for so many years, di ba? Pagkatapos, siguro may kaba siya na baka Bakit siya pumayag in the first place? mapahiram niya yung mukha niya dito sa His credibility. yung credibility niya sa sa ICI na ito. Kasi ako, for example, I'm beginning to doubt the sincerity of the palace in truly Beginning to doubt pa lang. Kami matagal na kami nag-doubt. ferreting out the truth. Why? Wala nga kaming duda. Sigurado kaming bias yan. Kasi iba-iba na yung narrative nila eh. Iba-iba yung narrative nila. Iba-iba ang naratiba. Lumabas si Saldico, Puro palusot, no? sinabi na involved yung Malacanang. There's an accusation Biglang pumihit ba, kababayan? Iba ang ano? na involved si Presidente mismo. May 100 billion insertion. Sabi nila, walang insertions kasi yung insertion sila na nga gumawa. Ba't pa sila mag-i-insert sa budget nila? Pero nakalimutan nila na may 5 billion insertion for the Office of the President. Why would the BICAM insert 5 billion to the Office of the President sa opisina mismo ni Presidente na hindi niya alam? Di umano ha, hindi alam. Ewan na natin kung hindi ba talaga alam. Question mark sa Can akin you yun. further discuss that? This is new to me, sir. So may 5 Doon sa billion. 100 billion, Doon sa 100. Doon sa 100 billion ang insertion papunta kay Part of Ngagba. that is 5 billion for the office of the president. I see. So kung hindi nila alam yon, bakit sila, ang request lang nila sa NEP is this certain amount, tapos yung BICAM, dinagdagan sila ng 5 billion. Ibig ba sabihin, hindi alam ng They had Office no of the idea. President, tapos dinagdagan sila ng 5 billion. Maang-maangan mga kababayan, imposible hindi alam. Binasa niya 4,000 pages daw. Parang kalokohan yun. Is it possible that someone knew but the president did not know? Tanga ba siya? O nagtanga-tangahan lang? O nambubudo lang? Are you entertaining that Pwede, idea? pwede. Imposible. Pero, ni-review niya, sabi niya, binasa niya yung 4,000 pages of the Nagyabang pa. 2025 Binasa na hindi naiintindihan? GAA. Yeah, but does one Pero really do that? bakit hindi niya, Nakita yon. ba't hindi niya nakita yun? Nakita niya yan mga kababayan. Siya nga ang nag-utos nga, di ba? Si Saldico mismo ang nagsabi. Ba't hindi niya binito? At sinabi tapos nagsalita si Senator Lacson na naniniwala siya na nagamit lang yung pangalan ni Presidente. Yeah. Nagamit. Cabinet niya, yung inaccuse niya si Bersamin, the two Bersamins and Pangandaman. So, Bakit hindi nakasuhan ang dalawa? Kasuhan din yung dalawa. nag-resign si E.S. Bersamin on the basis Hindi nag-resign, sinibak. of, sabi nila, nung una, ni Yusek Castro na on the basis of delikadesa. Pero si E.S. Bersamin mismo nagsabi, hindi ako nag-resign, tinanggal ako. Right. And somebody told me, hindi pa nga niya in-identify kung sino na yung nagpa-resign sa kanya. So, bakit iba-iba yung Natural si Bangag. naratibo? So, What At ngayon- how do you answer that? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit? Kagaya ng sinungaling mga kababayan, yung mga suspect talaga. Ano ang manifestasyon mga kababayan na guilty ang isang suspect? Iba-iba ang naratiba. Lies. Liars. Yan ang dahilan. Pinaalis si dating E.S. Bersamin. Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the president knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? At least that's what is coming out. So
ano ho ang inyong theory? Well, the government is lying. Lying because 2023 liar. budget. GAA. Sinalaula ito ng Kongreso, 300 billion. Yung insertions, diversions, and amendments, hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. Sinalaula. Imposibleng hindi alam to ng DBM. 2024. Palagay na hindi nila nalaman yung 2022. Okay. 2024, mas malaki, 500 billion yung insertions, amendments, Was this in the BICAM? VICAM and Congress. Okay. Sa small committee, may small committee sa House. So, 500 billion in 2024? Okay. 2024. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. 2020, Kasabwat mga kababayan. Tayo lang ang pinagloloko niyan. Tapos may balak pa daw sabi ni Rocky na perpetuation in power mga kababayan. Ayaw nang bumaba. 473 billion yung insertion, diversions, amendments. Kumibo Tapos si Presidente. ang balak ngayon mga kababayan i-reenact. I-deliberately nila mga kababayan na hindi ipasa ngayon para ma-reenact ang budget na 2035 na most corrupt. Tinanggal niya lang yung 26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH Sa Education sa Department. Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero bukod dyan, pinabayaan ni Presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa 80 yun, 80. Erase, ang 60 billion, yun lang ang ibabalik daw nila na hindi pa inaibalik mga kababayan. Bakit 60 lang ang ibabalik ng kinuha 80? Anong kabulukan ito mga kababayan? flood control. National Treasury. 107 ililipat sa, billion. Wala pa no, hindi pa nga naibalik for your information. Salita pa lang yun yung ngagva mga kababayan. Dahil ang sabi nilang ibabalik sa 2026, lalagyan na nila. Pero hindi ibabalik mga kababayan na ibabalik talaga. Dahil kung ibabalik, dapat doblado na. 120 or, di ba 80, di 160 ang ibibigay. 60 nga lang daw eh. Maglalagay lang sila ng pondo na naman mga kababayan. Yan pala. From PDIC nilagay sa flood control. Yung more than 300 billion na equity ng Philippine government dun sa ating mga foreign flagship projects, tinanggalan ng pondo, nilagay sa public works. Ang pinakamasama nun na nangyari na yon, dahil dyan yung metro subway na supposedly matatapos ng 2028, Matatapos na sana yung subway, no? Ang bangag mga kababayan ang ginawa. Ang paghuhukay mga kababayan pailalim. Parang naghuhukay ng mga kababayan. Treasure. dahil hindi na pondohan, na delay to 2032. 4 years. Yung PNR elevated rail na dapat matapos ng 2029, matatapos ng 2032. At dahil dyan, Tapos, sabi mismo wala pa. ng Department of Nang Transportation, aangkin na lang ng mga kababayan. Proyekto. we will accrue an additional expense of 20%. Kung yung ayuda mga kababayan, trillion ang ayuda dahil 2024 500 billion ang ayuda. 2025 590. 1 trillion mga kababayan. Sapat na sana yun matapos ang subway. Tapos yung mga kababayan, yung Mindanao Railway System sana. Tapos na sana yan. Kinansila din dahil kontrapartido. Maaalala daw ang mga Duterte. So that's about 300 billion additional expenses. So bakit hindi kumibo dito si Presidente? Bangag So either alam niya ito o What do you think? incompetence or complicity. Either way, parehong mga kababayan. Mali. Competence and it's a question of competence and complicity. And what do you think? Apart from your saying that Malacanang is I lying, don't- is he but both- incompetent or is he complicit? Both. Pareho. Incompetent pa. Magnanakaw pa. Kurakot pa. Both are I think a Tantamount to wrongdoing. no, hindi lang wrongdoing. Both Talaga, are wrongdoing. impeachable offense. About I-impeach yun na. Dapat may magsampa na ng impeachment, no? impeachable offense, Congressman. Hmm. Ibig mo ba sabihin ito, merong plano ang Kongreso na mag-file ng impeachment complaint or Sunod-sunuran kay Marcos, mga kababayan. Lahat bumangag talaga, no? Grabe, no? Congress. even people in Lahat your party, bumangag. congressmen, members of the House of Representatives, which are allied rather with the Liberal Party, do you plan to file an impeachment Wala complaint naman, against wala the naman. president? Liberal. Ang nagsasabi niyan, si Kiko Barsaga.
Ako naman, Wala ang Liberal Party, mas gustuhin nilang Marcos mga kababayan kaysa sa Duterte ang presidente. Mga hipokrito. ang para sa akin, ang sinasabi ko lagi, the president should explain why. Yun ang Explain lang, dapat managot. hanggat hindi niya na-explain yun, hanggat may doubts sa yung mga tao, Uy, bababa ng bababa. wala na. Ratings Wala nang niya. explanation mga At, kababayan na Habang si Saldico ay naglalabas ng mga expose at hindi niya sinasagot ng direkta yung tanong na yung bakit napabayaan yung budget ng 3 years na nasalaula ng Kongreso, hanggat hindi niya nasasagot yon, talagang may problema. And kung hindi may masasagot yon, ngayon pa lang nararamdaman na natin the economy is taking a hit. Wala na. So you basically are saying that the president has not been responding to the allegations Yes. of Zaldico, and you think that he should respond. Wala even gusto if nilang this was not taken gusto under nila oath? patayin na lang ang issue mga kababayan. Yan ang kanilang pababayaan na lang nila, babayaran ang media mga kababayan na hindi magsalita, hindi itapik. And then, eventually, mamamatay ang issue. O, yan na. Bangag strategy right from the start. You should talk to the Filipino people. Bakit? Bakit ba? Kasi sinabi natandaan mo, sabi ni Congressman Toby Chanco, November isa pa yan. 2024, Isa pa kinausap yan. sila ni Presidente kasama si Speaker Martin. Sabi niya, bakit hindi ba sapat yung mga bahay na yan, yung mga Alam niya na nangurakot mga kababayan Dahil, sabi niya, hindi pa ba sapat yung bahay ninyo? O hindi pa ba sapat ang pangungurakot nyo? The fact mga kababayan na alam niya na nangurakot pala. Kaya kaduda-duda din yung statement ni Chanco mga kababayan in either way na si Tambaluslos lang. Pero without, alam din yan ni Bangag mga kababayan. Kasali din sila sa nakawan. Parang nag-compete sila sa pagnanakaw, paramihan ng nakaw. chapter na yan. So, ibig sabihin, as early as November 2024, alam na alam ni siya. Presidente, bakit pinirmahan niya pa rin yung 2025 budget? So it's not enough. My question is, it's not enough, even if Paramihan ng nakaw, yan ang sagot. he signed it, that he vetoed 198 million, if I'm not mistaken, of budget. Hindi, 26 billion lang yung kanyang binito. I think I spoke to Senate President Tito Soto, and there appears to be a number of 180, 190 billion. Baka yung sa unprogrammed funds. Yung unprogrammed funds, ako, Nagbito kunwari pero marami pa rin pinalusot mga kababayan. Yang bito-bito nilang iyan is calculated din nila yan mga kababayan dahil for the sake na mayroon akong binito o mayroon nga akong binito. ang position ko sa unprogrammed funds, it's not legal, it's not constitutional. Kasi ang unprogrammed funds, wala yung source of revenue. At ang budget, para maaprubahan, kailangan may budget of expenditures tapos may sources of Dapat revenue. may laman yung bangko Kaya nga bago mo. nililipat from program funds, nililipat sa unprogrammed funds, tapos Paano na yan? Nauna pa mga kababayan ang unprogram. Diyos ko Lord. pinapalitan ng flood control. Kasi yung doon nilagay yung yung mga flagship project, nilagay doon sa Ano bang flagship? Yung flagship project ni Bangag mga kababayan, puro flood control, Diyos ko. Tapos binaha pa rin tayo. unprogrammed funds. Wala namang source of revenue. Ang source of revenue lang ng unprogrammed Ginawa ni BBM, nang aangkin na lang ng project na may project kahit China ang mga kababayan. Nilagyan ng pangalan niyang Build Better More. Diyos ko Lord. Walang ginastos, walang hirap mga kababayan. Nang angkin lang, tarpulin lang. funds ay Ang ambag. kung magkakaroon ng additional loans. Matagal yun bago i-negotiate. Kung may New taxes. new taxes, Ay nako, taxes na naman. matagal din yun. You're not at this point, if an impeachment complaint is filed against the president, you're not likely, would that be correct, sir, to support Dahil that? ayaw nila kay Sara, gusto nila si Sara mag-resign din. Akapal lang mukha to mga dilaw na to mga kababayan, Hindi, ang sinasabi ko, there will come a time in February when the Vice President will be impeached, will be, will be impeached. Sure na yan sa mga kababayan sa Congress na mai-impeach na naman si VP Sara. Tapos iaakyat na naman ni Sara sa Supreme Court. Hindi naman dumaan na yan mga kababayan sa tamang proseso. somebody will file A complaint, no, a complaint of impeachment. against the Vice President. Huli ka na sa yung sinabi dilaw. Ano ba position namin sa Liberal Party? Sasama kami sa Natural. Matagal na kanyang instrumento ng Bangag. 125 billion, tapos mababayaan namin Let's itong put that into context. You're Million. talking 125, yung intelligence fund, intelligence sir, okay? fund. Palagay mo ng 500 billion dun sa DepEd, so that's only 600 25. billion. Tapos dito, Million. 625 million dito.
billions. Billion. So, malalagay kami sa sa alanganin. Ano ba to? Politics lang or we Politika lang talaga. want to be part of cleansing the government. So dapat talaga magpaliwanag And si you're President. still thinking about that, if it's politics or really cleansing the Yes, government? yes. Iniisip niyo pa po yun kung anong choice ang inyong gagawin? Yes, kasi yan yun naman, ang sinasabi ko naman, noon pa sinasabi ko na, maski sa Kongreso, maski kay Presidente, maulit at maulit yan hanggat hindi natin babaguhin yung sistema, yung political dynasties, yung turncoatism, yung campaign finance reform, dapat yan yung pamalit. Yan yung pamalit sa mga kasalanan ng mga politiko sa bayan. Congressman, you were saying that one way is for the President to explain, hindi ho ba? Ay, no need to explain. Wala na mga kababayan. Wala na siyang dapat i-explain. Dapat na nga sa kanya ikulong na. Sabi niya po yung tao, sabi niya. Oh. What about the anti-political dynasty bill filed in Congress? Do you think that if the President certifies this as urgent, Hindi rin makakatakbo ang anak niya, si Sandro. At maraming kapamilya niya mga Marcos, mga kababayan. this could actually help him, his image? Yes, of course, because Malaking that's tulong against self-interest. At tingin ko, lalo-lalo na yung mga kabataan, they are against political dynasties. Ako, ang bala ko, Gusto nila mga kababayan na si lumpuhin si Sara. Kahit walang political dynasty mga kababayan, kung ganyan pa rin ang kalakaran sa Kongreso, mga insertion mga kababayan ganyan. Tapos mag-upo ka ng presidenteng bangag na naman. Wala talaga. Mangungurakot at pangungurakot yan mga kung hindi kababayan. ma-actionan yung aking, for 5 Congresses, I've been filing that So, I've been fighting political dynasties for almost 4 decades. So, ang gagawin ko, I will file a petition before the Supreme Court na for mandamus. Sir, question, hindi ba meron na pong nag-file before? Hindi ho ba sa Korte Suprema? I'm not sure. Yeah. Pero yun, ngayon, ang gusto ko mangyari, the Supreme Court should give a certain period of time for Congress to enact the anti-political dynasty law. Meron pa akong isang... Sir, it's been 38 years. Yeah, 39. Oh, 1987. Almost 39 years. It's been almost 39 years. Congress has not passed Yes. it. It's part of the 1987 Yes. Constitution. Ang sabi po nila, gumawa kayo ng enabling law. Hindi nyo po ginawa Hindi except for sinusunod. you. At dun sa mga binabastos laban nila sa anti-dynasty. yung konstitusyon. And But meron pa... that's Hindi pa kasi parte sa konstitusyon mga kababayan yan ang katotohanan. Hindi naman tayo kontra dyan sa political dynasty dahil dumadaan naman sa election. Kung mayroon mang political dynasty mga kababayan na law, hindi dapat na isa lang talaga ang pwedeng tumakbo. Paano yung mga mga kababayan? Pamilya Duterte na pamilya ng mga mga kababayan talaga, public servant. Ibig sabihin na lang, si Sara lang, tapos si Nabaste, tsaka si Pulong, bawal. Dumadaan yan naman sa mga kababayan sa eleksyon. Pero kahit pa mga kababayan, kahit pa mayroong batas na bawal yang hindi mapipigilan yan ang kurakutan mga kababayan. Hanggat ito ang patakaran dito sa ating bansa, yung pinagagawa mga kababayan ngayon ng Kongreso. That's I get why they don't do it because a lot of them belong to political dynasties. But you're called lawmakers, but you're not following the law. Yeah. Hindi ho ba kahiya-hiya yun? Nakakahiya talaga yun. Kaya nga, isa pang Anong not following the law? Wala pang ang law na mga kababayan anti-political dynasty. pinag-iisipan ko, yung legal team ko, pinag-iisipan, whether to file another, parang ang gusto namin yung Supreme Court na mag-define what is political dynasty. Kasi di ba dun sa impeachment ni BP Sara, sila na yung nag-define kung ano yung rules. So baka pwede naman kayo na mag-define ng ano ba yung intent nung nung 1987 Constitutional Commission. Kayo na mag-define ano ba ibig sabihin nito at Hindi na nga nila kailangan gawin yun na dahil sa pagkausapan niyo po yung framers of the 1987 Constitution, malinaw tingnan na. lang nila yung tingnan lang nila yung Kasi ang record nagiging technicality dito, pag tanungin mo po sila, ano ba ang definition ng political Kaya- dynasty? So yun ang pinag-iisipan namin Okay. Buda, whether we will have a chance of asking the Supreme Court to define what is political Sige, pa-define nyo na. dynasty and to implement it in the 2028 elections. All right. Just last question, sir. We don't have time anymore. Ito pong ICAIC at
IPC rather sa Senado, do you think yung sa Congress maipapasa ito before the year ends? Yung ICAIC? We have Nonsense yan. Yung pareho lang din ng ICI mga kababayan, pero mga dilaw. Mga dilaw mga kababayan. Ito mga entitled mga kababayan, no? Mga dilawan. Kung ano-ano mga kapwitan mga kababayan ang pinaggagawa. Ayaw nila sa ICI dahil mayroon silang sariling mga kababayan version. ICPPP o ANPA ano ba yan? sana, I'm hoping, pero we have only 5 working days. 5 session days. Pero you think this is malaki yung magiging tulong Malaking nito? tulong yon. Sabi ko nga, I will have to correct myself. It's not yet dead. The ICI is not yet dead. In the ICU. It's in the ICU. At Ang dead ang mga dilaw. ano ang Remedyo. yung pagpapasa ng batas. Maraming salamat. House Senior Deputy Minority Leader. Goodbye. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.